At sa pagpapatuloy natin ngayong gabi, ito ngayon naman natin ang isa na namang kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon dito sa Masdan Mo ang Mga Bata. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng tukuhin. Kung ako'y muling iibig, sana di magkatulad mo, tulad mo na may pusong bato. Siya si RB Bitanga, 11 taong gulang. Kagaya ng mga karaniwang bata, nakatira sa isang maliit na tahanan. Kasama ang mga kapatid at mga mahal sa buhay. Siya ay kasalukuyang nag-aaral sa ika-5 baitang. Ngunit sa kabila ng kanyang musmus na isipan ay may nakatagong kalungkutan sa kanyang pagkabata. Ika nga ng karamihan, mas madali pang mapagod ang katawan kaysa mahirapan ang kalooban. Ngunit sa kapalaran ngayon ni RB, tila ba nasa parehong sitwasyon ang kanyang nararanasan. Bata pa lamang ang magkapatid na RB at Kevin nang iwan sila ng sariling magulang. Dala ng kahirapan kung kaya't ang kanyang tiya ang siyang nagsilbing tagapag-alaga ng magkakapatid na kalaunan ay itinuring na parang sariling mga anak. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Ngayon ko lang po narinig po yung mga iningit niya kanina na salamat, mahal niya kami. Bagamat walang hinihinging kapalit ang kanyang tiya, ay nagsisikap pa rin si RB na masuklian ito ng kahit konti sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawaing bahay, maging sa paghahanap buhay. Gusto rin niya po, kumbaga siguro, masuklian yung ginagawa namin paghihirap para po sa kanilang magkapatid. Araw-araw ay sumasama si RV sa kanyang tiyuhin sa kanyang hanap buhay. Ang pagpipihit ng tinitindang lechon, bagamat mahirap ito sa kanyang kalagayan dahil sa bigat at init na dala nito, ay hindi alintana ni RV dahil sa kanyang pagnanasa na makatulong. Tumutulong sa pagpipihit. Iniikot ko po yung kawayan para po malutulong lechon. Minsan po ay mabigat yung baboy. Hindi lamang ito ang alam na gawin ni RV dahil isa rin siya sa pinakabatang pedicab driver sa kanilang lugar. Minsan po mabigat yung pasahero po. Sa halos 2 taon na hindi siya binabalikan ng kanyang mga magulang ay umaasa pa rin si RV at ang kanyang kapatid na mabubuong muli ang kanilang pamilya. Sana magkabati ng magpapapaw. Ang masasabi ko lang po sa mga gulang ng 2 batang yan, sana naman kahit hindi sila makapagbigay ng pinansyal, sana naman na maramdaman nila kung gaano kasakit sa bata nang iniwanan na lamang nila basta-basta. Sila naman ay buhay pa. Yun lang, ako naman po ay kaya ko po naman sila itaguyod. Ayun po ba, nararamdaman po ng bata na hindi ko naman po kayang ipaliwanag. Isa lamang si RV sa mga batang nagsisikap na magkaroon ng kahit maliit na bahagi para sa kapakanan ng kanyang sambahayan. Tulungan natin silang maabot ang kanilang pinapangarap. Bagamat mahirap man na abutin ito, dahil sa kanyang kamusmusan ay umaasa pa rin si RV na ang kanyang pagsisikap ang magdadala sa kanya sa kaginhawaan na nais niyang matamasa. Uy, maganda yung mapupulot mong aral doon. Yung batang yun, walang magulang, may nag-aruga. At nagpapagod yung bata, tumutulong. Mayroon din mga bata, inaaruga na ng mga magulang, salbahe pa. Di ba? Ang hirap lakay noon, yung pedicab na gano'n, di ba? Pero talaga nagbabanat talaga siya ng basta buto, ha? paakyat. O, may kanta pa siya, no? Oo. Oo. Yun ang walang... Pampaalis ng Yun ang panlaban ng baha. Sa totoo lang, yan ang buhay na sasakyan kapag may baha. Ito, ilang taon lang yung bata. Pedicab. Ilang taon lang yung bata, pero naghahanap buhay na.
Marunong na maawa doon sa nagkup-kup sa kanya. Pero may mga bata, sa nakapulutan din ito ng aral ng ibang mga bata na abusado. Kinakalinga mo na, lahat binibigay mo, abay, hindi pa nagpupursige. At Yan. masama pa rin yung magulang. Di ba? Yes, Yung at mga salamat magulang, din sa mga anak. kumupkop sa kanya, 'di ba? Kahit na Hirap hindi sa siya, buhay. hindi siya ganun kaginhawa sa buhay, pero handa Sinigang. pa rin siyang kumupkop ng isang batang katulad Napakalaki ni ng Arvin. puso naman nun. Okay, Doc? Okay, at para naman po sa segment natin sa Kilos ni Kuya, panoorin po natin to. Dahil sa papalit-palit na klima na nararanasan ng ating bansa sa kasalukuyan, hindi maiiwasan ang pagkakasakit ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang madalas din po na pag-ubo, lagnat at pananakit ng mga kasukasuan ng ating mga lolo at lola ang karaniwang dinadaing ng mga residente, lalo na dito po sa Metro Manila. Kung kaya't ang UNTV sa pangunguna po ni Kuya Daniel Rason at ng members Church of God International na pinangungunahan ni Brother Eli Soriano ay muling nagdaos ng isang medical mission sa 4 na barangay sa Metro Manila na apektado ng papalit-palit na panahon. Ang mga residente ng Barangay General T. De Leon dito sa Valenzuela City, mga taga-Kalumpang sa Marikina at District 2 ng Maynila, maging ang mga residente malapit sa Botanical Garden, Addition Hills, Mandaluyong City, ang silang mapalad na pinagkalooban ng libreng serbisyong medikal at legal ng inyong mga kasambahay. Kami po sa Sangguniang Barangay ng Gente de Leon dito sa aming barangay ay taos puso po nagpapasalamat sa UNTV saka sa kay Kuya Daniel Rason dahil sa kami po ay isa sa mga napiling barangay na nabiyayaan ng ganito pong proyekto ng medical mission at ng pre-legal assistance dito po sa aming barangay. So pag kami mga dumadating ng mga medical mission na ganito sa aming barangay, talagang mini-make sure namin na lahat kami maka-avail. Kasi malaking tulong talaga ang medical mission na to para mapangalagaan din ang kalusugan ng mga constituent namin. Kay Kuya Daniel po, nagpapasalamat po kami sa UNTV dahil sa paghahatid ng medical po dito sa aming lugar, sa Mandaluyong, lalo-lalo na po dito sa Barangay Addition Hills. Sana po ay pagpatuloy pa po natin lahat yung mga gawain ganito kasi po napakalaking tulong po nito para sa mga tao. Mga libreng gamot ang pangunahing pangangailangan ng mga pasyenteng nagpakonsulta. Kung kaya't bukod sa libreng check-up ay napagkalooban din sila ng libreng gamot mula sa klinik ni Kuya Daniel. Hindi rin mawawala ang mga magulang na akay-akay ang kanilang mga anak. Ang isa sa mga may malaking bilang ng mga pasyenteng nagpakonsulta. Lagi namang nakahanda ang ating mga pediatrician upang maagapan ang karamdaman ng mga batang edad 17 pababa. Ang ating mga abogado mula sa Law Center ni Kuya Daniel ay naglaan din ng oras para sa mga nangangailangan ng kanilang serbisyo at iba't ibang mga laboratory services na kaloob sa mga residente ng nasabing mga barangay. Maraming salamat sa mga tulong sa amin. Salamat naman na may dumating kasi nagkakataon wala naman po kami pang-check up sa doktor. Kaya maraming salamat. Una sa Panginoon. Sa patuloy na pag-ikot ng kilos ni Kuya Daniel sa iba't ibang barangay sa Metro Manila, marami na rin ang napagkalooban ng medical mission na ikinatuwa ng mga residente at mga opisyales sa bawat barangay. Ang kanilang iniindang mga karamdaman ay napalitan ng kaginhawaan na sa isinagawang palagiang libreng serbisyong pangkalusugan ng UNTV na aming naipagpapatuloy sa awa at tulong ng Panginoon.